Napakurap-kurap ako nang makita ang ilang kababaihan na nakaputi lahat ng damit. Nakayuko ang mga ito sa harapan ni Ma'am Alicia. Magandang hapon, Dunya Alicia. Sabay-sabay pa ng mga ito. Para akong tanga na nakaawang ang bibig habang nakatingin sa mga ito. Sino ba sila? Bakit nakaputi silang lahat? Napaatras ako ng kaunti nang lumingon sa akin si Ma'am Alicia. Nats, sila ang makakasama mo. Ito si Manang Len. Siya ang magtuturo sa iyo kung ano ang mga gagawin mo at saan ka matutulog. Siya na ang bahala sa iyo. Tanging paglunok at tango ang naisagot ko. Okay po. Natutuliro pa rin ang batang kaisipan ko. Kahit naman kasi 20 years old na ako, nandun pa rin ang pagiging inosente ko sa maraming bagay. Siya ang bagong makakasama ninyo. Huwag ninyo siyang pagsasalitaan ng masama ha. Ni gawa ng bagay na ikakatakot niya. Turuan ninyo siya ng maayos. Opo, Doña Alicia. Nasundan ko na lang ng tingin si Ma'am Alicia nang magpaalam itong aakyat muna sa kwarto nito. Tara na, iha. Doon ako napatingin sa nagngangalang Len. Ho! Nakaramdam ako ng takot at kung pagmamasdan ito parang kasing edad lang ng nakilala kong ina. Tahimik akong sumusunod dito. Bumabagal ang paghakbang ko nang makita ang malaking frame sa malawak na sala. Para akong natulala nang makita ang isang lalaki na akala mo sa akin talagang nakatingin. Katabi nito ang dalawang babae. Ang gwapo-gwapo niya. Sino siya? Siguro ito ang mga anak ni Ma'am Alicia at ang asawa niya. Nasaan kaya sila? Bigla kong nilibot ang paningin. Napansin ko ang higanting hagdan pa itaas. Ano ba yan? Ang laki-laki ng hagdan pataas? Dito ang tulugan natin. Ho? Doon naman ako natauhan sa malalim na pag-iisip. Iginala ko ang paningin. Dalawang kama ang naroon. Dito naman ang cabinet natin. Dito inilalagay ang mga damit. Humakbang ito ng bahagya. At ito naman ang banyo nating dalawa. Nasundan ko ito at sinilip ang tinutukoy nito. Katulad ng pinagliguan ko sa malamig na lugar na kung tawagin ay mall. Saan po natutulog yung bumaling ito sa akin? May sarili silang kwarto. Sama-sama silang lahat sa malaking kwarto. Ako lang ang nahiwalay at ako ang mayordoma dito na ang ibig sabihin higit na pinagkakatiwalaan ng mga amo natin. Paliwanag nito. Bigla akong na mga, Ganon po ba? Bakit po kasama ninyo ako? Nahihiyang wika ko. Hindi ko naman kasi nakakalimutan na isa lamang akong pulubi. Hindi ko nga alam kung ipinaalam ba ni Ma'am Alicia sa mga ito kung saan talaga ako nanggaling. Doon ko nakita ang tipid nitong ngiti. Dahil iyon ang inutos ni Doña Alicia. Kaya iyang isang kama sa iyo iyan. Kakalagay lang yan kanina at sinabi niya na may bago kaming makakasama. Magpahinga ka na muna at ilagay mo na lang sa cabinet ang mga gamit mo, iha. Tatawagin na lang kita kapag kakain na ha. Bukas ko pa naman ituturo sa iyo ang mga gagawin mo. Mahabang wika nito. Akmang tatalikod na ito. Salamat po. Bigla akong napakamot sa ulo nang makalimutan ang pangalan nito. Nanay Len na lang ang itawag mo, iha. At saka itong ngumiti. Okay? Naiwan naman akong tulala. Nanay Len? Hanggang sa ilibot kong muli ang paningin ko. Bigla akong napangiti. Ang lawak ng kwarto namin at ang linis at ang ganda pa. Para akong kinikilig sa sobrang saya. Sa wakas, may bahay na akong matutulugan. Makakain na rin ako nang hindi nangalimos. Hinaplos ko ang kama na
inilaan sa akin. Tumalon-talon pa ako na parang bata. Yahoo! Oh, ang lambot ng higaan ko. Humiga at nilasap ang lambot nun. Ang bango-bango ng higaan ko. Isinusubsob ko pa ang mukha ko sa malambot na unan. Nagkakalampag ang paa ko sa sobrang tuwa. Wow! Ang ganda-ganda ng higaan ko. Sobrang lambot ng kama at pati yung unan. Wow! Nanlaki ang mga mata ko at nagandahan ako ng labi sa kabinet. Ang ganda naman ng kabinet ko. Ang laki-laki nito. Samantalang iilang piraso lang ang damit ko. At binili lang iyon ni Ma'am Alicia. Pati dito, malamig din. Napatitig ako sa maliit na bagay na parang bumubuga ng lamig. Ano yan? Bakit may lumalabas na malamig na pakiramdam? Ano kayang tawag dito? Nads, gumising ka na muna. Kakain na tayo. Boses ni Nanay Lynn. Doon naman ako biglang napabalikwas. Oh, sorry po. Nakatulog ako. Nahihiyang wika ko. Ngumiti ito sa akin. Tahimik akong sumusunod dito habang ginagala muli ang paningin. Lalong nangislap ang mga mata ko nang makita kung gaano kaliwanag sa loob ng kabahayan. Pati inaapakan ko ang liwanag ng buong kabahayan. Pati yung inaapakan ko nangingislap na akala mo ginto. Ang dulas-dulas din. Nailin, ano po ba yung nasa itaas at napakaganda at liwanag? Tanong ko habang nakatingala. Oh, yan. Chandelier ang tawag dyan, iha. Napatango-tango naman ako. Oh, ganun po ba? Bigla naman akong napayuko nang makita ang mga bagong makakasama. Nasa mahaba at malawak silang lamesa. Hindi ko maiwasan ang kabahan at mahiya. Iha, sila ang makakasama natin. At saka nito binanggit sa akin. Isa-isa ang mga pangalan ng mga ito. Lihim naman akong napalunok at hindi ko naman matandaan agad ang mga pangalan ng mga ito. Basta ang napansin ko lang, dalawa ang medyo bata pa sa kanila, hindi na malayo sa edad ko. Nakahinga ko ng maluwag nang ngumiti sila sa akin. Hello! At yayain na rin akong kumain. Tara na, kain na tayo. Bigla namang kumalam ang sikmura ko nang makita ang pagkain. Ang daming pagkain sa lamesa. Bigla akong naglaway. Halos karne ang ulam. Lihim akong napawaw. Wow, ang sarap ng aming ulam at ang dami pa nito. Kahit gustong-gusto ko nang kamayin ang pagkain, nagawa kong magpigil at ayoko namang isipin ng mga ito na ang takaw-takaw ko. Ilang taong ka na, Nats? Tanong ni Ella. Tinulungan ko na itong maghugas ng pinggan kasama nito ang nagngangalang Leste. 20 years old. Ikaw? Balik tanong ko. 24 years old na ako. Hindi naman nalalayo sa'yo eh. Sabay ngiti nito. Ako naman, 26. Segunda naman ni Leste kaya mag-ate kayo sa akin. Napangiti ako dahil sa kabaitan ng dalawa. Masaya akong nagkaroon agad ako ng makakausap. Iyong iba kasi, medyo may edad na. Masyadong seryoso ang mga mukha. Di tulad ng dalawang ito. Halatang makukulit at palangiti rin. Ang ganda ng kutis mo, Nads. Para kang anak mayaman. Si Ella, ramdam kong namula ang magkabilang pisngi ko. Hindi naman. Nahihiyang wika ko. Oo kaya, ang puti mo at makinis ang balat mo. Malaking bulas ka rin. Mas malaki ka pa sa amin eh. Sabay tawa ni Leste. Diba? Nahihiya naman akong napapangiti. Taga saan ka pala, Nats?
Hindi ka rin ba nakapagpatuloy ng pag-aaral? Tanong muli ni Ella. Muntik nang lumulas ang pinggan na nasa kamay ko. Bigla akong nakaramdam ng takot at panginginig ng kamay. Ito na ang sinasabi ko. Hindi ko alam kung paano ko sila sasagutin sa tanong nila. Dapat ba akong magtiwala sa mga ito? Dapat ko bang sabihin ang totoo kung sino talaga ako? Kasi kasi sabay lunok. Pakiramdam ko sa sabog ang dibdib ko sa lakas ng kabugnon. Nats, halika muna sandali. Ho? Okay po. Bigla akong nakahinga ng maluwang. Maiwan ko muna kayo. Paalam ko sa dalawa. Laking pasasalamat ko at tinawag ako ni Nanay Len. Nagtaka ko nang titigan ako ni Nanay Len. Nasa kwarto kami ng mga oras na iyon. Iha, huwag mong sasabihin kahit kanino sa kanila kung saan ka kinuha ni Dunya Alicia. Gulat akong napakurap sa harapan nito. Po? Bakit po? Ibig sabihin, alam nito kung saan ako nanggaling? Akmang magsasalita ko ng tumango ito. Oo, Iha. Sinabi niya sa akin ang lahat-lahat. Kaya nga sa akin ka ipinagkatiwala. Basta huwag mong sasabihin sa kanila. Mas mabuti na iyon para hindi sila mag-isip ng kung ano-ano sa'yo. Bigla akong napayuko. Opo, maraming salamat po. Uminit ang gilid ng mga mata ko. Nakaramdam na naman ako ng sama ng loob sa mga nakilala kong mga magulang. Salamat po. Garalgal na wika ko. Hinawakan nito ang kamay ko. Napatingala naman ako rito. Iha, wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Basta maging mabuti ka lang dito, mapapaayos ang buhay mo. Sabay ngiti nito. Salamat po. Ngumiti ako, ngunit naging ngiwi dahil sa pinipigilang mapahikbi. Ang swerte ko at nakatagpo ako ng mga taong ganito kabait. Kung hindi mo naramdaman ang pagmamahal ng mga kinikilala mong mga magulang, ipaparamdam ko iyon sa'yo. Pwede mo akong ituring na tunay na ina. Tutal, wala naman akong asawa't anak. Dito na ako tumanda. Sa paninilbihan sa mga Dimitri. Doon tuluyang bumagsak ang luha sa mga mata ko. Sobrang nag-uumapaw ang puso ko sa kasiyahan. Bigla ko itong niyakap. Salamat po. Salamat po, Nanay Len. Ang bait-bait niyo po. Sabay kagat ng ibabang labi sa pinipigilang mapahikbi. Naramdaman ko ang paghaplos nito sa likuran ko. O siya, tahan na. Simula bukas, ituturo ko sa iyo ang mga dapat mong malaman at gagawin. Sabay ngiti nito sa akin. Hinaplos nito ang mahabang buhok ko. Napakaganda mong bata.